Pilipinas, magandang hapon. Ako po si Michael Hernandez ng DOST Batangas at samahan niyo po akong muli para sa 15 minutong talakayan dahil ngayong oras na ito, agham at teknolohiya muna ang bida. Ito ang Teki Muna. Ngayong episode na ito, isa na namang nakaka-inspire na kwento ang ating pagsasaluhan. Ngayong hapon, sama-sama nating alamin ang kwento ng isang Batanggenyang siyentista para sa pangkalawakang misyon sa nutrisyon. Makakasama natin upang magbahagi ng kanyang natatanging kwento ang isang registered nutritionist dietitian at kasalukuyang pangulo ng Philippine Space Biosciences Society, mga kaibigan ang akin pong tinutukoy si Miss Catherine Raisa Kimberly Mandigma. Magandang hapon, Ma'am Catherine, Ma'am Raisa, Ma'am Kimberly. Paano ba namin kayo, Ma'am, dapat tawagin? Ate Kim. Ate Kim na Yan, lang po. Ate Kim. Kung may Nice to Kuya meet you Kim, po. may Ate Kim. Apo. Yes. At your Good service. afternoon, Ma'am. Good Maraming afternoon din salamat po. po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na kayo po ay aming makasama dito sa aming programa. By the way, before we start our 15-minute talk, maaari ba namin mang malaman taga saan kayo dito sa Batangas, saan kayo lumaki, saan ba kayo nag-aral? Ako po ay taga Alangilan, Batangas bilang mandigma. Um, Yun po, doon po kami sa Batangas City nakatira. Actually, ako po ay, ang father ko po ang, of course, mandigma. Sa Batangas po talaga siya. Pero nag-aral na po ako dito po sa UP. So dito na rin po ako nakahanap ng trabaho sa Manila area. Yun po. Yan, isang pride na naman ng mga Batanggenyo ang atin pong makakasama ngayong hapon. Kaya naman, Ma'am or Ate Kim, no? Yes. Umpisahan na po natin ang ating 15 minutong talakayan, 'no. Ang una po nating katanungan, Ate Kim, na alam ko marami sa atin pong nanonood ngayon or mapapakinig or mapapanood itong video na 'to, ang interesado tungkol sa kung paano nga ba kayo nagsimula, ang inyong paglalakbay specifically sa larangan ng space nutrition at ano ang nagtulak po sa inyo na tahakin ang kakaibang direksyong ito? Actually, nag-start po bata pa lang ako, 7 years old. Um, I've always wanted to ride not only space shuttle po but airplanes travel around the world. And Mhm, excellence din sa pag-aaral kaya eventually nakapasok po ng UP. But yung unang course ko po sa UP is as a chemical engineering student. Kasi yung high mhm, school po ako ang nasa isip ko na I want to work sa NASA or sa space agency ng US. So, mm, there are many struggles and setbacks kasi in life that would mm. actually, para sa akin ngayon, looking back, mas nire-refine yung calling mo. Hindi lang siya dream pero ano ba yung purpose mo? Yun naka-line siya doon. Tama. And I Mm, received a vision nung bumabagsak na ako sa math. Alam mo na, science, people. But mm, it's not mm. always easy. So, nung bumabagsak na ako and I realized baka kailangan ko nang mag-shift and yung intention ko to shift is to economics. But yung dream to become an astronaut or to work on a space agency, namatay na siya noon. Mm, Na-revive lang mm. siya when I received the vision that I should shift sa community nutrition. And wala siyang connect, sobrang wala siyang connect. Sabi ko, baka nga hanggang doon na lang yon yung dream na yon. Pagka chemical Mhm, engineer ka kasi, syempre pag engineer, mas may access ka talaga sa mga space industries, ganyan. correct. Um, Mm. sa biofuels, ganyan, to launch yung mga um, space Rocket shuttle, fuel. ganyan. Mm, But when I shifted, I just obey. I believe kasi apart from being scientific and logical, I believe that there's a higher being. And when I received that calling, I obeyed. And yung first teacher ko na nutritionist, who's now a doctor, mentioned sa first class ko doon na isang nutrition subject na sabi niya may new field ng nutrition and it's astronaut nutrition. So doon ko oh, na-gets. Sabi ko, mhm, wow, ang ganda ng niche. Wala pang gumagawa sa mhm, Philippines nung 2007. So sabi mhm, ko, mhm. gawin ko kaya siya. And true enough, yung mga nagiging case study ko since 2009 hanggang nagma-masters po ako,
mga astronauts, mga pagkain po nila. And I was able to travel Nice. half, almost entirely the world because of this unique field Profession. na wala Mhm. pang actually gumagawa. Yun po. Ang galing 'no? Pero eto lagi ko po itong tinatanong 'no sa mga scientist, sa mga naging guest na po natin dito kasi marami po kasi sa mga scientist ay, may kakaibang kwento 'no, parang si Einstein lang 'no. So, ma'am, kayo ba ay normal na lumaki? Kayo ba ay sobrang pala-aral? Kayo ba ay may buhay sa labas ng So, ano ba ang kwento? Si Ate Kim ba ay, normal din na bata na naglalaro or talagang tutok siya sa pag-aaral? Um, Mahilig ako magluto, for sure. Kasi alam mo sa Batangas kasi yung mga tito-tita ko 4:00 pa lang gising na sila. Tas yung father Mhm, ko, si Daddy Noel, he's always telling me na, "Anak, mas klaro ang isip mo 'pag mag-aaral ka ng madaling araw." Pero na-overdo ko siya kasi hanggang 11 PM ako nag-aaral, gigising ako ng 3 AM, 4 AM, magluluto, magsasaing, i-re-review ko mm, ulit lahat ng inaral ko nung gabi. Kaya madalas mm. nape-perfect ko yung mga subjects ko. Exams, So, oo, gano'n tama. siya. I wouldn't say it's normal, pero siguro dahil ang mga Batanggenyo maaga gumigising, and I'm so proud of Tama, it, tama. na Mhm, sabi ko, mhm, "Grabe, bata pa lang ako, ang lalaki na ng eye bags ko." Pero because of that, it gave me a ticket to go to UP. And first sa mhm, family, yung dad ko nakapasa ng UP, however, hindi niya natuloy, kasi for economic reasons. Pero nung mhm. nakapasa ako sa UP because of that, hard work din, because of the discipline of the family, sabi ko, yeah, it pays off. But I don't think it's normal nowadays. Lalo na very technological advance ang mga kabataan ngayon. Mhm. Ang galing 'no? At saka nakita natin na mula doon talaga sa pagkabata ni Ate Kim 'no, ay, may traces na ng, pagiging, academic, excellent tapos, passionate na makuha yung kanyang pinapangarap and stars aligned talaga para kay Ate Kim dahil dinala siya 'no, sa universe na gusto niya 'no. So, next Yes. question po Ate Kim Yes po. is bilang unang Filipina na ginawaran ng IAF Emerging Space Leader Award and congratulations for that ma'am. Ano po ang kahalagahan ng, pagkilalang ito para sa inyo at para sa pag-unlad ng space biosciences sa Pilipinas? And by the way, bago niyo po sagutin ito, Ate Kim 'no, puwedeng sa pagsagot niyo rin po i-introduce niyo din po sa atin pong manonood ano, kapag sinabing biosciences, ano ba 'yun ano? Or Yeah, space biosciences? Mhm. yeah, opo. Yung unang sasagutin ko po, it's very, actually, to be honest, top 30 lang ang kinukuha nila pagdating sa IAF, Emerging Space Leader. Um, as mentioned, I prayed kasi na sana makapasok ako. After 2 weeks, sa kanila nilabas yung result na nag-extend sila ng 5 more slots. Kaya nakapasok ako sa IAF awardee. How it means to me, it's the first time kasi dalawang Filipino, si Dr. Cese, who started the Philippine Space Agency Act, at isang engineer na nasa PhilSA ngayon, yung unang nagawaran. Nung nalaman ko na nakuha ko, sabi ko, wow, tapos nutrition and dietetics pa, which is very, very different from space studies. I'm proud to have received that award kasi all expense paid siya to Paris, and I was able to bring my dad with me. Mm, And mhm, it's just a statement to say that no matter what course or what interest or hobbies you are, mhm, space is for everyone. Ganun yung campaign na ngayon, space for all mhm, na yung mhm. campaign. So even mga artists, even mga actors, there's an actor actually who went to space, 'di ba? Which is not He's not an engineer, he's Mhm, just an actor, yeah, but he was able to go to mhm, space. Yun po. So it's open for all, and for me, to
it's the first time at a nutritionist dietitian across the world ang naka-receive din po ng award. So sabi ko, Lord, there's a space for us dietitians, mga nutritionist dietitians na hindi gano'n napapansin dati na may silbi or may purpose din po pala pagdating sa space. Ang space biosciences naman po, recent lang po siya because yung tinatag po naming organization na tinatawag na Philippine Space Biosciences Society was first called Space Medicine and Life Sciences PH. So it's like an Okay. Mhm. adapted organization po from uh, an international organization, but then we want to expand it further, hindi lang para sa healthcare, kundi sa mga nag-aaral ng biology din, may mga Mm. chemistry units that Mhm. actually does experiment sa sa mga hindi lang sa space kundi sa mga space-like environment. Wow, 'no? Although napaka-technical pero ang sarap niyang, pakinggan, ang sarap niyang unawain 'no? Kasi, what we're trying to draw here is that hindi lamang specific for, hardcore scientists 'no, ang space 'no. Gaya nga ng sinabi ni Ate Kim 'no, everyone ay puwede sa space 'no. Space is for all 'no, hashtag space Yes, is for all, 'yan. yes po. Okay, next question po Ate Kim is, paano po nakatulong ang inyong pagiging registered nutritionist and dietitian sa paghubog ng inyong pananaw tungkol sa nutrition ng mga astronaut? Lalo na po sa mga commercial space flight mission, 'yan ang pinaka siguro interesado din kaming malaman 'no? Yes, technically, magkaiba kasi siya, eh. Yung pagiging, astronaut nutrition, expert po ay una, ang pinaka-critical diyan is for those who are in long-term po na nag-stay sa space, which is yung laboratory up po na nasa itaas po, which is yung International Space Station. The commercial space Mm, flight, which is more accessible now, especially for the well-off, ito naman would be the dietary prescription po sa mga magpe-prepare to go up to space. Which is a very, very different thing. Kasi yung isa, mm. yung una, the traditional Yung long term. pathway to Mhm, become an astronaut, which is tatagal ka ng mga 1 to 2 months, ganyan. oo. Iba po yung Mm, training nun. Tapos syempre merong mga ano doon at tinatawag nating BMI, basal metabolic mm, index, na ideal. Kasi syempre you mm, have to be mm, fit, you have to be ready. Yung muscle mass mo and yung bone integrity mo should be okay. And you know how mm. stringent it is para ma-qualify ka to become an astronaut. 20,000 yung huling Okey. nag-apply sa NASA, eh, pero ilan lang yung napili. Mhm, mm, Comparing it with the commercial space, eto kasi yung mga kayang magbayad. So whether or not they are fit or not, since the flight naman to the Kármán line is 15 minutes lang, ang preparatory po nun is week long before ka mag-flight. Para ensure mhm. na 'pag nandun ka na sa itaas 'no, wala naman kasing CR dun sa space shuttle. So, it's another thing 'no, it's a very different thing. How Okey. it has helped us, it made us realize na whenever that food is very important. Paggagala Mm, tayo, mahalaga kumain, lalo Pilipino mm. mahilig tayo kumain, hindi ba? Hindi Opo. siya exciting kung dun pa lang sa travel mo sa pag-ikot mo sa space 'no, is meron ka ng tinatawag na food fatigue na, "Ay, ito iba-ibang putahe pero pagkakalasa na sila." And you know kapag hindi natin gusto yung nakakain natin, it has a direct effect in our emotions, hindi ba? And Mm, mm, emotions can mm. affect our work. So, nakakatulong po siya especially in 2026 NASA, at 2030 sorry, um, would like to go to the moon, and then it has a long shot mission of going to Mars. So food is really important Oh, since ang tao po is fueled by food. Hindi naman tayo right. mga robots, eh. So, 'yun po Mm, yung kahalagahan po nun. alright 'no. And napakalaki ng role 'no na, ginagampanan po ninyo 'no kasi, kailangan mong i-ensure na aside from being fueled by food, kailangan nutritious 'no?
at pasok doon sa dietary intake noong atin pong, mga lumilipad papuntang space. Pero ma'am, ang curious ako is that, eto ba, at this modern time 'no, kasi nung bata pa ako 'no, noong sa science kapag pinag-aaralan po natin 'no, sinasabi na sa tube sila kumakain 'no. Even yung mga, earlier, astronauts na napadala, meron ng space mission 'no. Pero up until this modern time ba, ah, naka-tube pa din yung mga kinakain or meron na bang bago ngayon na, um, tool or, lalagyan para sa pagkain? It's a it's a cute and often question po na tinatanong sa akin. Mhm, And mhm. ano po siya, 1960s pa po yung cubes and tubes. Yung cubes na Okey. maliliit, para siyang mga maliliit Mhm, na hopya. Pero ano siya, dense, very dense. Na pag mm. kinain po natin, paano siyang mga ano, yung mga energy bar, pero in cube form. Kasi to Mm, send mhm. food paakyat, actually water pa nga lang po $10,000 na eh. How much more pa po yung mga food na hindi dehydrated, mga ganun po. So, Oo, mm. um, ngayon po, I'm not sure, but I think kasi may tinatawag tayong spacewalk. And sa spacewalk po kasi, di ba yung naka-full attire po sila with Eva suit? Meron po kasi dito na lalagyanan nila where they can access their water and some bars. I think Mhm. if there would be a perfect use po of that, kung may cubes and tubes pa rin po ba, definitely that is the form of food that is accessible kapag nagkukumpuni sila ng International Space Station sa labas. But definitely, pag pumapasok po sila sa loob, as mentioned po kanina, food fatigue ang labanan. So, Oo, kasi yung mga nakalagay sa tube, 'di ba, it can be in a form of kunwari afritada or adobo pero mix na gano'n o kaya mm, dinengdeng mm. halimbawa, 'no? But ano siya, nakakasawa din siya. So definitely, meron po silang mga rations na rin every time may mga umaakyat sa International Space Station. These are those that provide ng mga fresh food din po for them. Alright 'no, that's nice to know 'no, kasi, ngayong modern na 'no, with the advent of technology, of course nagbago na din 'no, nagbago na din yung form ng, pagkain. So, next question po natin Ate Kim is, ano po ang ilan sa pinakamalaking hamon or pinakamalalaking hamon na nararanasan ng mga astronaut pagdating sa nutrisyon sa kalawakan at paano niyo po ito tinutugunan sa inyong pananaliksik? Um, Actually, yung pinaka-research ko that I started with the Japanese astronaut po is about bone metabolism in space. Since matagal ang mission niya, naging ano rin po siya commander po ng International Space um, Mm, ng ISS. Ano po siya yung bone degradation po kasi hindi nagagamit ang buto. Kasi 'di ba naka-float mm, around ka. At kung mm, mapapansin natin kapag bumaba pa po yung mga astronauts, hindi sila 'tong pinapatayo agad, 'no? mm. Nakahiga sila, inaalalayan, and may recovery period po 'yun. So isa po Okey. 'yun, yung degradation po ng bones kasi, what you do not Bones. use, you lose. That's the, um, parang ito po yung ruling 'pag Principal. nasa space Mm, ka. Isa po sa mga mm. challenges din po nila is that, yung sa mata rin po, nagbu-bulge din po siya, 'no? And yung, paano po yung sensation po nila sa pagtikim po ng pagkain, 'no, yun po ay naapektuhan din. So, madalas po 'pag may mga Hmm, astronauts pong nai-interview, ang lagi po nilang sasabihin na paborito nilang kainin sa taas ay yung mga, um, high flavored, maaalat at maaanghang, kasi yun yung mas mm, nalalasahan nila. Nagkakaroon po ng mm. difference in taste kapag po nandun po tayo sa isang space kung saan may microgravity. Okey. That's interesting to know 'no, new knowledge 'yan for me. Thank you po, Ate Kim 'no. Another question po natin is, narinig po namin ang tungkol sa inyong proyekto na aeroponics rice 'no, bilang alternatibong pagkain para sa mga titira sa buwan. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano lang po yung ano 'no, allowed 'no, na i-share sa public? Yeah, actually this is a
co-working project, yung proposal po has been shared sa IAF din po in 2022. But yung engineering part kasi niya is still on the works pa. Babalikan pa namin siya. I am working with a Filipino scientist who's also a balik scientist Mm. na nasa Australia. And I think yun nga din po yung magiging subject namin for my PhD. But definitely, since more than 40% of astronauts are Asian, kasi papansinin po natin ang mga kadalasang kinakain nila sa taas is tinapay with viand or ulam. Mm. Parang yung rice parang wala siyang space, 'no? So sabi ko, teka, pag gusto ng mga Pilipinong umakyat, walang kanin, magugutom tayo, 'di ba? So bakit hindi Mm. natin pag-isipan yung setup and engineering, paano magkakaroon ng aeroponics rice sa outer space, lalo na po sa lunar kasi yun po muna yung base, titingnan kung kayang maggawa ng base sa ibabaw ng buwan kasi dun din po magkakaroon ng supply para naman po may mas malapit na babalikan or supply center po papunta ng Mars kasi mas malayo po yung Mars. Ayun po yung mga pwede kong i-share about the aeroponics rice as of this time po. Wow, that's breakthrough 'no, another breakthrough. And proud na proud kami ma'am kasi isang Batangueña 'no, ang, nagli-lead nito, isa sa mga nagli-lead nitong ating project na 'to. And that's a very, very, relevant contribution sa ating space mission. Another question po, Ate Kim, is bilang pangulo po ng Philippine Space Biosciences Society, paano niyo naman po nakikita ang magiging direksyon ng space biosciences dito sa Pilipinas sa mga susunod na taon? Yeah, meron kaming draft pa ng tinatawag nating roadmap. Ang pinakamahalaga po para sa amin is palakasin ang pag-aaral tungkol sa space on the line of space biosciences. Kasi marami Mm. po yan, may astronomy, meron din pong mga engineering stuff. Doon po kami nakaline po kasi sa space biosciences. Ang kadalasan po mga enthusiast po namin is mga grade school students, but we wish na mapakilala pa namin ang organization po namin sa mga college students. Mag-establish po kami ng isang journal para po kasi nasa pag-aaral po talaga yan, yung technology really moves us forward, and technology Mm. is the output po of well research science in the field. So yun po yung pinaka short term po na nakikita namin. Of course, we're very supportive in sending our astronauts to space one day. In the light of what we call commercial space flight, since ito po yung expertise ko ngayon, may tinutulungan po akong organization. It's called the Aerospace Medical Association in US. Mm. Ayun po yung isa sa mga goal po namin. Ano yung mga preparatory recommendations, pagkain, paano 'pag mga senior citizens na gusto naman Oo. maging astronaut, bakit hindi? It's really space for all. So, we want to campaign and to really, share to a lot of people that these are, the current work of the organization, given that most of the board of directors currently there are mostly mga medical doctors po. May isang analog astronaut po kami. Tapos meron po kaming expert from a Filipino-American po whose field naman is nursing, space nursing naman siya. So, yun po. So far, yun po yung mga short-term services po na we really look forward to. Especially po ngayon na we're registered na po kami sa SEC. And we wish you success for those, activities ano, Ate Kim. Another Yes. question po natin, is this the last question? Last 3 questions 'no. Bilang tagapagtaguyod naman ma'am ng mga kababaihan sa industriya ng kalawakan, anong mensahe or payo po ang maibibigay ninyo sa mga kabataang Pilipina or mga kabataang Pinay 'no, na nais pumasok sa larangan ng agham at teknolohiya? Yeah, in this industry,
which is male dominated, no? Karamihan Mm. po kasi ng mga nasa space industries, mga kalalakihan po. I'm really encouraging that if it is your dream to become an astronaut or to support sending an astronaut or research about different types of Space. food or space biosciences stuff or anything about space, even space arts, no? Go for it. Kasi ano na, it's really space for all. And we recognize that, yun nga, women carry half of the sky. So, yun, I encourage po na, yun, i-pursue po natin sila. And even if you fail, katulad po ng sa life ko po, ano it's just a leveling off of your career, and then many times it's actually a redirection din po of a better opportunity pala. Oo nga 'no, and si Ate Kim ay isang living proof 'no, kung paano yung redirection ay ano, direction for the space for you 'no. So, next question po, ano po ang next big thing para kay Miss Catherine Mandigma or Ate Kim? Mga susunod na hakbang para sa inyo, mga projects or research, may mga gano'n po ba kayong, inaasahan o nais pang isulong sa future? Yeah, I'm campaigning to become a Sarah astronaut. So I'll be sharing, if you could follow me po in my page, in my Facebook page is Catherine RKP Mandigma. I also have space for Pinays in my YouTube na Pinay Meets World. So I'm campaigning, me and my team are campaigning po to ano po to vie on one of the seats po of Blue Origin. Commercial space flight po siya. And yun po, we're doing campaign, sharing stuff about space and food. And yun po, maybe through a Batangueña can actually one day bring our flag to the Carmen line and become, it's a start of a new season for the Philippines to become a space-faring nation. Support me po. Of course 'no, napakagandang balita po niyan and again ma'am puwede ba nating ulitin yoong ating, YouTube channel and yung inyong pong Facebook page? And of course 'no, one of these days 'no, baka maimbitahan ulit namin kayo sa mga gathering lalo na po dito sa ating, probinsya 'no, and mai-refer din namin kayo 'no, sa iba pang, mga ahensya ng pamahalaan dito. Lalo na po ngayon may mga ginagawa po kami ngayong, may mga on the works din kami na collaboration with the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office at sa Batangas History Society kasi gusto naming i-chronicle 'no, lahat ng mga scientists na meron po tayo dito po sa ating lalawigan. Again ma'am, sige uh, platform is yours. Sabihin niyo po ulit yung inyong YouTube channel and, Facebook page. Yeah, I would like to invite everyone to support my pink astronaut journey towards becoming a Sarah astronaut. Ang aking pong YouTube page is Pinay Meets World. Yun po, ulitin ko po, Pinay Meets World. Ang aking pong LinkedIn ay Catherine Riza Kimberly Mandigma at ang aking pong Facebook page naman po is Catherine RKP Mandigma. So, ayun po, ang mga Follow alae, niyo 'no. follow, like, and share. And most importantly po, kasi popularity, it's seemingly like a popularity contest po eh. The more views, Mm. the more likes and share, that would merit us to have a seat for the launch po. And it's ano po it's a international po siyang it's open for everyone. Kung gusto niyo pong sumali, pwede din po kayong sumali. Marami pong competing all over the world, no? They have 6 seats. Yung 5 po is already allocated. Isa na lang po yung natitira for that seat. Ayan. And, we wish you good luck ano ma'am, Ate Kim. Thank you po. So, para po sa ating huling katanungan ma'am 'no, ano po ang inyong, nais na ibigay na mensahe para sa mga kapwa niyo po Batanggenyo, Pilipino at sa mga kabataan? Yes, excellence is should be part of you, but the most important thing that really guided me in my life is in Jeremiah 29:11. The Lord said, for I know the plans I have for you,
plans to prosper you and never to harm you, and plans to give you a hope and a bright future. So I want to encourage everyone that there is a grand plan for you. At if there is a particular dream, it can be related to space or not, but don't be afraid to start it. Maybe you'll be the one starting it for the Filipino people. It can be a technology, it can be an idea, it can be a business na makakatulong pala for nation building. So I really encourage you, whatever is the vision that is given to you, there are many people who are willing to help you and encouraging you, especially yan DOST provides scholarship, no, and ito po yung katulad po nitong mga programang ito that would encourage people to really, you know, live their dreams and their calling. Maraming maraming salamat Ate Kim 'no. Proud na proud po kami sa milestones na na-achieve niyo na 'no. And we're looking forward to, personally meet you 'no, to invite you over, speaking engagements or collaborations 'no, research collaborations here in the province of Batangas dahil kaming mga Batanggenyo ay talagang saludo po sa inyo pong naabot na tagumpay. Maraming salamat Ate Kim. Maraming salamat din po sa mga bumubuo po ng Teki Muna. Sa muling pagkakataon, Maraming salamat po, Miss Catherine Raisa Kimberly Mandigma 'no, isang Batanggenya 'no, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makapanayan po kayo dito sa aming programa. Mga kaibigan, nawa ay nagsilbing inspirasyon sa inyo ang natatanging pagpupunyagi ni Miss Catherine Raisa Kimberly Mandigma upang makaambag sa pagsusulong ng agham at teknolohiya hindi lamang dito sa Batangas, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa buong mundo kundi sa universe. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Sa ngalan po ng aming Provincial Director, Miss Felina Simalabanan, ako po si Michael Hernandez at ito ang Teki Muna.